Welcome to Donmar TV News Channel. Rally sa Quezon City with Bongbong Marcos. Nag-interview itong SMNI kay Bongbong Marcos. At isa sa mga ipinaliwanag ni BBM ay yung 2016 na eleksyon na minsan na siyang nadaya sa 2016. Kaya po ay ipakita ko itong video na ito na inexplain ni Bongbong Marcos na sana'y hindi maulit yung pangyayari sa 2016 vice presidential election na nadaya na siya. Kasi naninindigan si BBM na panalo siya sa 2016 election kaya nadaya lang siya kay Leni Robredo. Okay? So nangyari itong interview na ito sa SMNI sa side stage ng BBM Quezon City Rally. Okay? So, before natin i-play itong video na in-explain ni Bongbong Marcos, mag-like kayo guys sa YouTube channel natin. Okay? Please like this video para kakalat ito sa YouTube algorithm. Okay? Like and share this video para sa ating mga friends and families, especially sa BBM supporters. Okay? Please. Okay. Play natin yung video at mag-react tayo dito. Makakausap po natin ng live si Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. Napakainit ng pagtanggap. Ayan, napakaklaro guys ha, organic yung mga tao na yan. Tuwang-tuwa pag nandyan si Bongbong Marcos. Ng mga residente ng Quezon City, ayan, nako. Ano, alam mo ba kung ano ang kaibahan ng BBM rally at sa ibang mga sa mga kalaban niyang mga rally? Kapag si BBM ang nagra-rally, talagang nagsisigaw talaga yung mga tao, guys. Grabe. Oh, at ayan po. Sir, ito na po ang ayan. How would you describe the Quezon City crowd, sir, ngayong gabi? Fantastic. Wala na magandang description kasi hindi lamang sila nagdatingan at nagdagsaan. Nakita niyo naman yung energy at saka talagang nararamdaman mo yung init ng kanilang pagsuporta at ang tiwalang binibigay sa unit team. Mike Defensor po ang inyong manok sa pagka-mayor. Marami nagtatanong, sir, paano po kayo napalapit kay Mike Defensor? Matagal na kami magkakilala. Marami kaming nagawa together nung senador. Mike Defensor will be running as mayor sa Quezon City. Kaya dinala ni Mike Defensor itong si BBM sa Quezon City. Mike Defensor will be running against Joy Belmonte. Okay? Don't forget to vote. Yan, sa mga Quezon City viewers natin dyan, please vote for Mike Defensor. Lalo ako nung senador ako at saka nung panahon nung governor ako, nung panahon ni GMA lalo. Kaya nakita ko naman ang kakayahan niya at naunawaan niya ang problema ng mga tao. Kaya bagay na bagay siya na dapat ang susunod na mayor. Hindi mag-agree ang ating mga kababayan dun sa aming mensahe, dun sa aming adikain. Hindi naman sila lalabas ng ganito at saka hindi ganyang kainit ang magiging salubong binibigay sa amin. So nagsimula na po ang overseas. Sa social media guys, nakita ko pa nga itong mga post na talagang napaiyak itong si BBM dahil rinig ko, hindi raw ito napagbigyan ng space dyan sa Quezon City. Kaya yung kanilang rally ay linagay lang sa kalye. Pero kahit sa kalye lang na yung event nila sa rally guys, ang dami pa ring tao guys. Kaya akala ni BBM na walang pupunta sa rally pero iba, ang dami pa rin. Sa absentee voting at meron po tayong mga incident report na natatanggap po na may ilang bansa po no, sa Dubai, Taiwan, Singapore na may kaso na yung binoto nila hindi po yung lumalabas. Tama, meron na naman mga nangyayaring ganun kaya pinapatignan namin. Nagtatanong kasi nag-start na ng voting sa labas ng bansa natin ngayon, okay? Sa mga OFW, nag-vote na sila ngayon. So ito ipanilawanag ni BBM na meron na namang mga anomalya. So let's be careful, especially sa mga audience ko dyan sa
ibang bansa. Please, watch over the voting system dyan. Okay? Protektahan natin si BBM. Sa COMELEC na sana tiyakin nila na lahat ng boto ay mabilang ng tama. At hindi ko alam, mukha naman mga mistake lang. Pero wag naman sana tayo makakita na pattern na meron talagang nagbabago ng mga numero. Sa ngayon wala pa, pero merong talagang merong maaberya sa pagboto at nakakagulat ko minsan kung ano yung mga lumalabas na resulta. Sir, susugan ko na po yan kasi kamakailan po, no? Ang SMNA po kasi international po talaga yan. So meron po tayong mga correspondents at meron po SMNA Japan. Kamakailan po ay natanggal po yung accreditation nito ng Philippine Embassy dahil na po bias. Napaka-importante po na may coverage po tayo international. Ano po ang inyong masasabi rito? So yan, kasi wala na tayo, kailangan talaga natin meron nakabantay. Kami naman sa unit team, sa mga partido namin, ay meron kaming hinahanda na ganun. Kaya naman nakikita yung mga nagiging problema. Wala talagang ibang gagawin kundi magbantay. Kahit sa May 9, siguro yung mensahe ay nalalabas ay magbantay. Kasi maaari naman, siyempre, nabiktima na ako ng 2016. Kasi alam mo guys, no? Ang sayang talaga ng suporta natin kay BBM. Tapos, pagdating ng halalan, ay dadayain lang. So, dapat tayo guys, magbantay tayo during May 9. Okay? Let's help this one, especially dyan sa mga OFW at saka itong mga audience ko na boboto ngayong May 9. Kung mas maaari guys, bantayan talaga natin itong boto natin guys kung talagang napasok ito. Right after we will fill up the ballot box, no? The ballot form, talagang bantayan natin guys kung talagang totoong nag-count ito sa atin kay BBM, okay? Kaya medyo maingat ako diyan. Kahit na yung honest mistake, kailangan pa rin ayusin. Kaya lahat yan ay talagang tutukan natin para hindi na magkamali. Sir, nanonood po ngayon ng aming honorary chairman, Pastor Apollo Sigabel. Yan pong mabuting kaibigan po. Okay, ay nako, matagal na pastor, matagal na tayong hindi nagkikita, matagal na tayong hindi nag-uusap. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa para sa pagpaganda ng kandidatura ng lahat ng kandidato. Yung debate ninyo ang pinakamaganda na nakita ko pa. Pati yung mga interview. Kaya malaking tulong ito para makapagpili ng mabuti ang ating mga kababayan. Kaya maraming salamat, Pastor. Sir, endorse na po ng One Cebu. Yung endorsement po ng One Cebu. Nakuha namin ang endorsement ng One Cebu na pinangungunahan ni Governor Gwen Garcia. At kaming dalawa ni Inday Sara at yung pati na yung mga iba sa unit team. Kaya malaking Alam mo yung One Cebu guys, headed by Gwen Garcia. Malaking tulong yung endorsement ni Gwen with Bongbong Marcos and Sara Duterte. Kasi maraming supporters yan. May makinarya rin ang One Cebu guys. So malaking achievement ito ngayon sa pagbabago ng tuloy-tuloy ang progress natin sa May 9 election with BBM. Malaking development ito dahil ang potential na boto ng Cebu 3.2 million. 3.2 million. Ang laki yan. Kung yan ang madaya, yan, peligro yan. Sabihin natin, kalahati doon makaboto o 60%. Malaking dagdag sana yun kung sakasakali. Sir, mensahe niyo po sa supporters ninyo. Nanonood po ang National TV. Pagkakaisa po ay nagustuhan nila, sir. Ngayong gabi. Maraming salamat sa lahat ng ating mga supporters sa inyong pahayag ng suporta at tiwala. At sinasabi ko po, ang inyong pagsuporta sa adhikain ng pagkakaisa ay hindi lamang para sa mga kandidato at hindi lamang para sa amin ni Inday Sara. Kung hindi, ito ay ang isang pinapakita na pagmamahal sa Pilipinas dahil ang pagkakaisa ay ang unang bahagi ng ating gagawin para naman tayo ay makabalik sa mas magandang buhay na. Maraming salamat. Ang
presidential frontrunner, sir. Sir, Okay. Yan guys. In-emphasize na ni BBM na sana hindi maulit yung nangyari sa 2016 election dahil nadaya siya noon running for vice president. Okay? So kung aalala natin, after the election, no, nanalo si Leni Robredo. Hanggat nagreklamo itong si BBM, kinasuhan niya, pinaimbestigahan niya, pero wala na tayong magagawa kasi ang nakalagay doon na inaugurate na si Leni Robredo, so peligro itong maulit. So kaya nananawagan po si Bongbong Marcos na sana'y bantayan natin ang ating mga boto. Yan lang guys ang pinaka the best na pwede natin gawin na makatulong kay BBM. Yung pagboto natin kay Inday, Sara at BBM at sa kanilang mga senatorial slate at bantayan natin ang mga boto natin. Okay? So hanggang dito na lang guys. Please share and like this video. Okay? Para kakalat ito. Makatulong tayo kay Bongbong Marcos. Yun lang guys. Like this one para makatulong tayo kay BBM. Okay? Para ang impormasyon na bantayan natin ng ating boto ay talagang mangyari. Okay? So, sa mga audience ko, I know it's already Holy Week. So, sana nasa mabuti kayong kalagayan at kita-kita tayo sa next video ko. Okay? Subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo tungkol kay Bongbong Marcos. Okay? So, God bless everyone and have a safe there in your mga kabahayan nyo. Okay?